So your thoughts on JPA's thoughts on impeachment and the INC rally? Well, you know, JP is one of our best legal thinkers in the country, and he's right. There is a consequence to. There will be a precedence, and it will be very problematic. But I still think that now, even if Congress is mandated to process this, Congress doesn't have the House doesn't have a choice, and the Senate doesn't have a choice once these impeachment complaints are filed. But I don't think that now is the time to go through that. So, paubayan na muna natin sa ating. Total, as a practical matter, papasok na tayo sa campaign period. Wala ng congressman, wala ng senador dahil nangangampanya na sila. Hindi tayo makakapagbuo ng quorum. And so as a practical matter, the timing is very poor. Magandang araw at welcome. Si Presidente Marcos, siguro mga 1 month ago, sinabi niya, nakikiusap siya na wag ituloy ang impeachment. Hindi siya pabor sa impeachment. Dahil, sabi niya, hindi nakakatulong o wala maitutulong sa buhay ng bawat Pilipino. Okay? Maraming problema ang bansa na dapat unahin. Oo. Sabi niya, it will tie down the Senate, it will tie down the Congress. Itatali nito ang Kongreso at itatali ang Senado. Ngayon, sa interview kahapon, okay? Doon sila, nandun siya sa may Leyte para meron yata silang na distribution ng mga pabahay doon ng mga biktima ng Yolanda victims, okay? Tinanong siya ng media kung ano ba ang kayang thoughts doon sa sinabi ni Enrile regarding sa naging peace rally ng INC. O sabi ni Bongbong Marcos, o sabi ni BBM, GPA is one of our best legal thinker. Okay? In the country. And he is right. Tama daw si Enrile nang unahin nito ang ginawa ng INC na nagrally. Tama raw si Enrile. Naniwala siya sa opinion ni Enrile. Sa komento ni Enrile. Ngayon, matatandaan natin na itong sinagawang rally ng INC ay in support doon sa sinabi ni Bongbong Marcos, ni Presidente Marcos, na hindi siya pabor sa impeachment dahil maraming problema ang bansa na dapat unahin. Kaya nabuo itong rally ng INC bilang suporta sa kanyang gusto, sa kanyang panawagan. Dahil nakita ng INC na magkakahati-hati lamang, magkagulo-gulo ang bansa kapag tinuloy ang impeachment. Kaya sinuportahan nila itong panawagan noon ni Marcos. Kaya lang, dito po sa naging komento ni Bongbong Marcos kahapon, napaisip tayo. Kung sinabi niya na tama si Enrile, ibig sabihin, mali itong ginawa ng INC nang sinuportahan siya. Kung unawain ang konteksto na kanya sinabi. Di ba? Lumalabas ngayon na nagkamali ang INC, nagsuportahan siya. Sa pamamagitan ng rally,
ipinakita ng IENC na suportado nila si Marcos. Di ba? Nagmukha ngayong katawa-tawa. Nagmukhang biro-biro lamang pala. Kay Bongbong Marcos, itong mga sinabi niya noon, yung unang panawagan niya na ayaw niya ng impeachment. Para bang siya ay nagbibiro, naglalaro. Di ba niya iniisip na itong mga tao na nakikinig sa kanya, sinusuportahan siya? Itong mga tao to ay mga seryoso. Di ba? Itong INC, seryoso po sila. Kaya kahit na alam nila na sila ay matigil sa trabaho isang araw sila hindi kikita dahil siyempre walang trabaho, ginawa nila yon in support na sa panawagan ni Presidente Marcos. Di ba? Ganun po lumalabas eh. Tama si Enrile. Di ba? Kaya tayo po ay parang ano ba to? Ano ba to si BBM? Ano ba to si Presidente? Walang paninindigan? Ang kanyang mismong opinion na galing mismo sa kanya? Babaliwalain niya? At paniniwalaan itong ibang tao? Ang komento ng ibang tao? Mas maganda sana kung sinabi ni Presidente Marcos nung siya ay tinanong ng media kung anong thoughts niya sa opinion ni Enrile, dapat sinagot niya, may sariling pananaw si Enrile, respetuhin natin. Dapat ganun. Di ba? Dapat ganun ang sagot. Kaya tayo bilang taong bayan, tayo po nalilito kung ano ba ang tama para sa Pangulong Marcos. Ang bira ito. Ako po nalito eh. Di ba? Nanawagan ang INC. Magkaisa tayo. Gusto natin ng kapayapaan para sa bansa. Unahin natin ang kapakanan ng bansa. Ipinaramdam ng INC ang suporta nila kay Marcos. Nandun sila sa likod ni Marcos para suportahan panawagan nito. Itapos ngayon, nagmukha palang mali ang INC. Ang bira ito, Mr. President. Para bang nawawala tayo sa ating sarili. Di ba? Parang nawawala tayo sa tamang direksyon kapag tayo ay nagsasalita, Mr. President. Di ba? Ngayon, sabi niya, sabi niya dito, ito pa, ang dagdag niya, sabi, basahin natin, sabi niya, papasok na tayo sa campaign period, wala nang congressman, wala nang senador, hindi na tayo makabuo ng quorum. Sabi niya, hindi na tayo makabuo ng quorum. As the practical matter, the timing is very poor. Wala na raw oras, wala na senador, dahil papasok na tayo sa campaign period, ang timing daw ay wala na. Sa makatuwid, may posibilidad na sa next Congress, sa 28th Congress, may posibilidad na itong impeachment laban kay BP Sara ay itutuloy nila. Kapag mayroon ng congressman, mayroon ng senador, makakabuo na ng quorum at nasa tamang timing,
ipupush nila ulit ito ang impeachment. Kung pagbabasihan ang kanyang mga sinabi, ang konteksto ng kanyang sinabi. Oh. Mr. President, dirutsin mo na. Dirutsin mo na para kami ay hindi nalilito. Para alam namin kung ang gobyernong ito ba ay seryoso para ayusin ang problema ng bansa. Dapat dirutsin mo kami kasi kami nakikinig sa inyo eh. Pinakikinggan namin ang bawat salita na binibigkas ninyo. Dahil kayo ay Pangulo, ay gusto nyo ba ang taong bayan ay hindi na maniwala sa inyo kasi pabago-bago kayo? Hindi kayo seryoso? Gusto nyo ba kami ay pag sinabi nyo ayaw namin makinig? Hindi kami maniniwala? Ayaw namin pakinggan na sinasabi ninyo? Gusto nyo ba, Mr. President? Gusto nyo ba, Mr. President, ay ganoon ang magiging reaksyon namin? Kapag meron ko sinabi, meron ko yung i-announce, sasabihin namin, ay, sinungaling yan. Hindi yan seryoso. Ganun ba, Mr. President? Kasi Pangulo kayo eh. Bawat katagang sinasabi ninyo, binibigkas ng bibig ninyo, pinakikinggan namin. Kaya dapat kayo, Mr. President, maging seryoso kayo para sa kapakanan ng taong bayan. Diba? Itong impeachment, napakaseryoso nito eh. Dahil nakasalalay dito ang stability ng bansa. Nakasalalay ang stability ng bansa. Kapag mayroon pong political instability, epektado ang buhay ng bawat Pilipino kasi nga, siyempre, posibleng epektado ang ekonomiya, epektado ang yung investment ng mga negosyante. Kapag mayroong political instability sa bansa, kaya dapat kayo bilang Pangulo, kung ano ang iyong sinabi, yun na dapat eh. Di ba? Hindi yung pag mayroong sinabi ang ibang tao, ay tama siya. Doon tayo. Bagamat sinabi niya dito, pinag-iisipan na niya, nag-iisip daw siya. Sabi niya. Di ba? Dapat sinabi niya, kung ano sinabi ko, yun na yun. Dapat maganda yun eh, para at least makita natin na itong ating Pangulo ay seryoso, kausap. Ganun dapat eh. Pag tinanong siya, Mr. President, ano ba ang thoughts nyo? Ano ba ang masasabi ninyo? Si Enrile, may sarili siyang pag-iisip, may sarili siyang katawan, may sarili siyang desisyon, kung ano opinion niya, kanya yan. Ako, ano sinabi ko, yun na yun. Dapat ganoon. Mr. President, para kami mga taong bayan na hindi nagbumukhang iingkot, hindi kami nalilito, Mr. President. Kasi nalilito kami. Kung ano ba ang side nyo. Kasi ano kayo eh, parang pip-lapping. Alam mo yung pip-lapping? Mr. President, ano ba naman yan? Ito po mga kababayan, itong si Leila de Lima ay masyado niya minaliit itong mga dumalo doon sa peace rally ng INC. Okay? Di ba sabi nga ang estimate crowd na umattend dyan sa Quirino Grandstand ay 1.5 to 1.8. Hindi kasama yung mga nagrally sa iba't ibang panig ng bansa. Sabi ni De Lima, ito ang video, pakinggan po ninyo mga kababayan na dinala nung rally na yon, which pegs it at I think the crowd estimate, I don't know how accurate it was, the crowd estimate was between 1.5 to 1.8, at least yung nasa Quirino sa Luneta. Now, sinasabi nila na yung religious sect na yan, ang total membership nila is 2.8 million. And now, there was really a massive crowd. 1.5 to 1.8 is a massive crowd. Ganuman kadami yung mga
nag-participate sa rally na yon. Out of the 2.8 million members of that religious sect, ay ang malinaw ay minority sila. Minority ang numero nila compared sa the rest of the Filipinos. And then minority rin yung posisyon na dinadala nila. Oh, ayan. Sabi ni Dilima, ito daw mga umaten sa rally ng INC ay minority lamang. Oo. Sinabi pa nga niya, estimated membro daw ng INC ay 2.5 million estimated. Kaya minority pa rin sila. At rest of Filipinos na hindi umatin dyan, hindi kasama, hindi membro ng INC ay majority para sa kanya. Okay? Yung 41% na survey last week, yun daw ay majority ng mga Pilipino pabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tawag yun ay majority. Rest of the Filipinos na hindi umaten sa rally ay majority. Mali yata ito si Dilima. Bakit? Bakit ko nasabi mali si Dilima? Kasi, ganito yan, Madam Laila Dilima, para malaman mo, kasi parang parang lutang ka din eh. Parang lutang ka din, Madam eh. Kasi, bakit mo sabihin na rest of the Filipino na hindi umaten sa rally ng ANC na hindi member ng ANC ay majority at nangangahulugan na sila ay pabor sa impeachment kasi sabi mo majority Ngayon ito hindi ba alam ni Madam Laila de Lima na hindi naman lahat ng tao na hindi membro ng ANC at hindi umatin sa rally, hindi ibig sabihin, yung mga iyan, yung mga taong yan na hindi umatin, na hindi membro ng ANC ay pabor na sa impeachment. Hindi ganon. Bigyan kita ng halimbawa, Muslim. Maraming Muslim, pabor o hindi pabor, kontra sa impeachment kay BP Sara. Hindi umatin dyan sa rally. Isa lang po halimbawa yan. Maraming OFW suportado si BP Sara at ayaw nila sa impeachment. Hindi rin umatin dyan sa rally ng ANC. Kasi sabi niya, rest of Filipino daw majority na. Maliban doon sa mga hindi umatin dyan sa rally ay majority na. Di ba? Hindi po, mali po kayo, Madam de Lima. Mali po kayo. Huwag yung sabihin majority na mga Pilipino na hindi umatin, hindi member ng ANC ay may pabor na sa impeachment. Mali po kayo. Maraming Pilipino na suportado si BP Sara ang hindi umatin niyan kahit hindi member ng ANC kasi may trabaho. May mga trabaho. Ako lang suportado ko si BP Sara. Pero gusto ko sanang umatin niya sa rally, kaya lang may trabaho ako. Kaya hindi ako nakaatin. Huwag mong sabihin na kasama ako sa majority. Majority mo. Diba, Madam? Mali kayo Mali kayo, Madam de Lima. Diba? Dapat magbibigay na rin lang kayo ng analysis. Yung tama sana. Bagamat masasabi natin na kayo ay bias, sana yung tama naman. Yung tamang analysis naman. Yung di yung paano kung halimbawa yung may mga tao na undecided doon sa survey, maniniwala na ba? Majority pala.
Yung mga hindi nag-iisip ba? Di ba? Oh. Tingnan mo nga dyan, oh. Ano sila, narally sa HS Shrine. 2 araw na sila doon. Oh. Yung bang tao na doon, yung dami ng tao doon, masasabi ba na majority ba yon? Wala eh. Wala ka sa kalahati. Wala pa ka sa 1/4. Wala pa sa 1/8. Sa dami ng tao doon na dumalo sa rally ng INC sa Quirino Grandstand. Kumpara din sa rally nila sa HS Shrine. Nananawagan sila tanggalin si Sara, i-impeach si Sara. Oh, yan ba? Majority ba yan, Madam Dilema? Yan na lang eh. Yan na lang ang halimbawa. Kung sinasabi mo na majority kayo, majority ng Pilipino ay pabor sa impeachment, edi dapat napuno nyo, napaabot nyo ang hanggang Ortigas, hanggang dun sa may SM man lang, hanggang dun sa may mall dun sa may San Juan. Ano bang mall yun, ha? Hindi nyo nga napuno ang Ortigas eh. Oh. Kasi sasabihin nyo majority. Huwag ganoon. Magpakatotoo tayo, ha. Huwag. Ang bira ito. Huwag ganoon, madam. Hindi ka panipaniwala ang inyong sinasabi.